Uy, dumating na ang estudyante ng pamilya Xu. Nasaan ang sulat mula sa King Shan? Naipasa na sa Kiao Taubao, sa probinsya. Tama nga. Matagal lang nag-aral ang mag-asawa sa iyo. Naghihintay ang ating nayon na magkaroon ng estudyanteng kolehiyo. Bakit hindi ka nagsasalita? Baka hindi ka nakapasa. Kulang ng ilang puntos. Ay nako, talagang hindi siya nakapasa. Sabi ko na nga ba, hindi ganun kadali makapasok sa kolehiyo. Malaking pagkatalo ito para sa pamilya Mankang. Ayaw kumain ng itlog. Ayaw bumili ng karne. Para lang makapag-aral ng isang bumagsak. Nagtapos ng higit 14 na taon sa pagbabasa. Sa huli, babalik din naman sa pagtatanim ng lupa. Marunong ka bang mag-ani ng lupa? Ang mga tula ni Wen Kuxing ay naging panggagaya lang sa pagkain. Talagang may potensyal ang dagat. Hindi nakapagtapos ng junior high pero sumama sa transportasyon. Ngayon, isang buwan ay kumikita ng halos 10 piso. Ang lalaki, kailangang marunong kumita ng pera. Anong silbi ng pagbabasa ng napakaraming libro? Maaari bang gawing pagkain ang mga libro? Kamusta ang pagsusulit ni King Shan? Ano pa ang tinatanong ng hipag? Talagang nakapasa siya. Itinaas na ang sulat ng abiso sa itaas ng ulo. Man, hindi ko sinasabi ito sayo. Kailangan ding tingnan ang kapalaran sa pagpapaaral ng bata. Wala kang kapalaran sa unibersidad. Ang pagbabayad ay parang pagtapon ng pera sa kanal. Ilang utang na ang naipon ng pamilya mo sa mga taon. Hindi mo pa nababayaran ang mga utang sa mga langis at asin sa kooperatiba, di ba? Sigilan din. Nagtatabi ng mga itlog pero ayaw kumain. Lahat ay ibinenta. At ano ang nangyari, bumagsak sa pagsusulit. Ang mga kamay ng ina ay puno ng mga bitak. Sa mga nakaraang taon, ang ina ay bumangon bago magsikat ang araw para mag-alaga ng mga manok. Ang mga itlog ng manok ay naipon, ayaw niyang kainin. Lahat ay ibinenta. Sa tagwinter, naglalagay siya ng talampakan ng sapatos para sa iba. Puno ng mga butas ang mga daliri niya mula sa karayom. Ang ama ay abala sa pagsasaka. Sa panahon ng pahinga, nagdadala siya ng mga ladrilyo mula sa pugon. Taon-taon ay lumuluhod. Akala ko basta makapasa sa kolehiyo, ay makakapagpataas ng ulo ng mga magulang ko sa baryo. Ngunit ngayon, hindi ako nakapasa. Sa halip kasama ko pang pinagtatawanan ng iba. Walang masama kung hindi nakapasa si King Shan. Kailangan lang tanggapin ang tadhana sa buhay. Tingnan mo ako. Hindi nakatapos ng junior high pero kumikita pa rin. Mahal, nag-aral ka ng ganito katagal. Sa huli, hindi pa rin ba? Tama si Dihay. May mga tao talagang nadadala sa sobrang pag-aaral. Ganito na lang, kahit hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabigat. Pero kahit magbuhat ka lang ng kalahating piraso, ayos na rin. Ang pangalan ng mga estudyanteng unibersidad na nagbubuhat ng mga bato ay sikat. Ngayon, wala nang silbi ang makipagtalo. Wala akong pera sa bulsa. Wala akong kakayahan sa kamay. Ano man ang sabihin, puro salita lang. Bakit hindi ka makapaniwala, King Shan? Tandaan ko ang sinabi mo ngayon. Kung sakaling isang araw, talagang kayang kumita ng malaki sa sariling pagsisikap. Kaya kong gamitin ang sasakyan ko para sa iyo. Ayos lang. Huwag kang mag-absent sa oras na iyon. Pakinggan mo, darating din ang oras na iyon. Ha ha ha. Hindi maliit ang yabang ng mga bumagsak. Kung talagang kaya niyang yumaman. Kinain ko na itong mesa ha ha ha. Nahuli na, nahuli na. Napakadumi ng mudfish. Ihulog sa balde at dalhin pabalik para pakainin ang mga baybe. Kahit ang mga bibe ay ayaw sa sobrang dumi nito. Kapatid na King Shan, hindi ka ba nag-aaral? Sabi mo, anong magagawa ng mudfish bukod sa maghukay sa putik? Ano pa ang kaya nitong gawin? 2 kwarta at 1 sabaw. Ilang araw na ang nakalipas, mangkok. Nakasulat sa labas ng herbal na restaurant sa bayan. 3 kwarta at 1 sabaw. Nakasulat sa labas ng herbal na restaurant sa bayan. Sabaw ng huangki at mudfish. 3 kwarta bawat mangkok. Mayroon sa ilog ng King Shigu. Mayroon sa mga palayan. Mayroon din sa mga sirang lawa. Walang gustong kumuha, kahit na itinuturing na marumi. Magkano ang mabebenta ng 1 kilo ng buhay na igat? Kung tatanggapin ito ng restaurant, ito na ang pera na nakuha mo sa sarili mo. Minsan, ang daan patungo sa kayamanan ay nakatago sa mga kanal na ayaw nilang tingnan. Kapatid King Shan, anong balak mo sa bagay na ito? Nagtatawa ang mga tao sa nayon sa akin dahil wala akong patutunguhan. Nagtatawa ang mga kamag-anak ko sa mga magulang ko dahil pinapaaral nila ako. Bukas ng umaga, papasok ako sa syudad. Gusto kong makita nila sa kanilang mga mata
Kung gaano karaming pera ang makukuha sa balde ng mga insekto. Sopas ng huangki at mga insekto. 3 piso bawat bowl. Ang 3 piso sa Kingston Ditch ay hindi maliit na halaga. Kailangan kong pumunta sa bayan para magtanong ng maayos. Bakit ka pupunta sa Kingshan ng maaga? Inay, pupunta lang ako sa bayan. Bumalik ka lang mula sa bayan kahapon. Hindi ka pa nga nakakapagpahinga. At saka, wala tayong pera para sa pagkain. Sige na, aalis na ako. Mahigit 20 milya pa yan. Nanay, pupunta ako para magtanong ng ilang bagay. Bakit ka pa pupunta sa bayan? Lumalabas na ang mga resulta. Manahimik ka na, Mankang. Tatay, hindi ako pupunta sa paaralan. Bakit mo dala yung bagay na iyan? Tatanungin ko si Kingshan tungkol sa presyo. Huwag mong hayaang pagtawanan ka ng iba. Hindi pa sapat ang tawanan. Nang hindi nakapasa sa pag-aaral, nagpunta sa bayan para magbenta ng mga palaka. Ayaw mo bang masyadong nahihiya ang pamilya natin? Hindi naman makakain ang mukha ng tatay. Kahapon, pinagtawanan nila tayo. Dahil wala tayong pera. Kapag kumita ako ng pera, hindi na sila makatawa. Sige lang. Iyan na ang lahat, anak. Dalhin mo ito at bumili ng tubig sa daan. Anak, itago mo ang pera. Mainit pa ang mga yutiao, bagong luto. Pahingi, makikiraan. Nandyan pa, hindi ako nagkakamali. Boss, tumatanggap ba kayo ng mga mudfish? Mudfish. Buhay, buhay. Nahuli sa ligaya sa mga ilog. Sobrang kaunti, ayaw nyo. Hindi naman ayaw. Kung marami, magkano ang presyo nyo bawat kilo? Tumatanggap ng 100. Evi, bata. Huwag mong pagtawanan ang mababang presyo. Ang isdang ito ay mabigat. Kukunin mo pa, kailangan mong alagaan. Kailangan mong pumili ng patay na isda. Kung mamatay ang 1 kilo, babayaran ko ang 1 kilo. Kailangan may putik, kailangan pumili ng patay na isda at buhay na isda. 9 piso. 8 sentimo at 1 piso at 2. Buhay na igat. Kung makakapagbigay ka ng buhay na igat araw-araw. 1 kilo, ibibigay ko sa iyo ang 1 piso at 3 sentimo. Pero huwag yung mga hindi maganda ang kondisyon. Huwag din yung mga walang sigla. 1 piso at 3 sentimo. 1 kilo, 1 piso at 3 sentimo. 10 kilo, 12 piso, 50 kilo ay 65 piso. Ang mga palayan sa Kingston Ditch, mga kanal at abandonadong lawa, puno ng mga mudfish. Saan ba dito ang mga uod? Ito ay pera. Pera na makapagpataas ng ulo ng mga magulang. Uy, bundok na berde. Nabenta na ba ang mga bulo? Kailangan pa bang tanungin, hindi naman bobo ang mga tao sa lungsod. Sino ang gagastos para bumili ng mga uod sa putik? Mukhang nalito na siya sa pag-aaral. Akala niya, lahat ay pwedeng ibenta. Nakahuli na naman si Kuya Kingshan ng mga bulo. Ang estudyanteng ito ay bumaba sa putikan. Ha ha ha. Kahapon nagdala pa ng bag. Ngayon ay naglalaro na sa putik. Talagang napakabobo ng nag-aaral. Kahit sa putik ay pwedeng kumita. Tumawa ka, mas malakas ang tawanan mo ngayon. Mas magiging pangit kapag tahimik ka bukas. Kingshan, talaga bang umaasa kang yumaman sa mga igat? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-abala. Itong bagay na ito, kahit mga pato ay ayaw. Kung talagang makakabenta ka, talagang dadalhin ko ang kargamento mo. Kuya Dahan. Ito na ang pangalawang beses mong sinabi. Ha, nagtatala pa nga. Napakadumi, Kingshan. Umalis ka na dyan sa mga amoy na iyan sa bahay. Siguradong magagalit si nanay sa'yo. Siguro huwag na nating ituloy yan. Hindi takot si nanay sa kahirapan. Takot si nanay na mapahiya ka at masira ang loob mo. Nanay, bukas ng umaga, dadalhin ko ang mga putik na to sa bayan. Kung hindi maibebenta, magsusumikap akong magtrabaho sa bukirin mula ngayon. Kung mabenta ito, yung mga tumawa sa pamilya natin kahapon, walang sinuman ang makakapagkunwari na hindi sila tumawa. Talagang aalis si Kingshan.
Kapag naghintay kayo sa aking pagbabalik, malalaman ninyo kung talagang may halaga ang mga bagay dito sa putik o hindi. Hahaha. Gusto ring magbenta ng mga bagay sa kanal. Hindi nakapasok sa kolehiyo. Nasira na rin ang isip. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Nandito ako para kunin ang pera. Mainit na mga kakanin na bagong pritong. Uy, batang lalaki. Talagang dumaan ka pa. Tiya, kagabi, inalagaan ko ang mga buhay na hito sa malinaw na tubig buong magdamag. Inalis ko na lahat ng patay. Mukhang buhay naman. Pero sa probinsya, malakas ang amoy ng lupa sa hito. Kung ibabalik ko ito, ayaw ng mga bisita sa amoy. Binato ko ang signage ng restaurant ko. Hindi ako masyadong maganda kagabi. Napalitan ko ang tubig ng 3 beses. Pinainit ko sila hanggang sa maputol ang dumi. Halos mamatay na. Yung buhay pa, wala akong nadala. Subukan mo muna, hindi ka magsisisi. Kuya Liu, kunin mo ang timbangan. Talagang may kumakain ng putik na ito. Anong alam mo? Sopas ng hito sa herbal na tindahan sa unahan. 3 kwadro bawat mangkok. At hindi araw-araw may bumili. Yung mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Talagang pwedeng gawing pera. Lahat-lahat ay mahigit 20 kilo. Sundin natin sa 20 gin. Isang gin, isang yuan 2. Maganda ang bentahan, tumaas pa bukas. Dalhin mo ang tatay mo sa pugo ng ladrilyo, magbubuhat ng ladrilyo. Sobrang pagod, hindi na makatayo. Isang araw, 3 hanggang 5 yuan lang. Yung sapatos ng nanay, pinapainit hanggang mapula ang mata. Isang pares, ilang pira lang na barya. Hindi ito makapal na pera. Pero mas mabigat pa ito sa bato. Bakit, kulang ba o sobra? Tita, kailangan mo pa ba bukas? Tingnan muna kung paano ang benta ngayon. Kung gusto ng mga tao, papapuntahin ko ang tao sa inyong baryo, ayos lang. Ano ang bibilhin? Sa bahay ni Xumancheng. Ilang beses nang may utang. Kailangan nang magbayad. Yaman na siksu. Dahil sa usapan, 159, 27 yuan, 18 yuan sa Timog Probinsya. Sa wakas, nabawasan ang bigat sa puso. Yung lumang sapatos ng nanay, nabasa sa taglamig, naiinip sa tag-init, ibigay mo sa akin itong itim na sapatos. Ngayon, ang 24 yuan na ito ay hindi katapusan, simula pa lang. Oy, bumalik na si King Shan. Bakit ubos na ang balde? Hindi naman malalaglag ang loach sa gitna ng daan, di ba? Siguradong ayaw ng tao sa bayan. Ayaw nilang aminin, pinalihis nila ng palihim. Sabi ko na eh. Sino ang gagastos para bumili niya na maruming bagay? Kainan sa lungsod ng King Shan. Siguro gusto mong lumayo. Ha ha ha. Ito ang pera sa pagbebenta ng hito. 20 gin, 24 yuan. Ano, 20 gin, 24 yuan per kilo. Hindi dapat higit sa 1 peraso. Binigyan ni Guro unang 30 sentimo noon. Binigyan niya ng 30 sentimo. Hindi ibig sabihin na ang loach ay nagkakahalaga lamang ng 30 sentimo. Bumalik na si King Shan para magbenta. Nabenta na ba? Subukan mo, bagay ba sa iyo? Saan ka nakakuha ng pera? Tao ng isda na nagbebenta. Nabayaran ko na ang utang namin sa langis at asin sa bahay. Bastos na bata. Sino si Xu King Shan? Sino siya? Ako ang pinapunta dito ng aming may-ari ng tindahan. Maganda ang benta ng isda ngayon. Maraming customer ang umorder ng ilang palayo. Sabi ng may-ari ng tindahan. Bukas, kailangan ng 50 kilo ng buhay na mudfish. Tumaas na ang presyo sa 1 piso at 5. Pero dapat buhay at malinis. Walang patay, 50 kilo. Nakarinig ka na. Bukas, 50 kilo. Sino ang gustong kumita? Kailangan mag-setup ng lambat ngayong gabi. Pero bago tayo magsimula, sabihin ko na agad. Tinatanggap ko ang buhay na produkto.
Ayaw ko ng patay na produkto. Sino ang magpapanggap na may sira na? Huwag mong sisihin si Hon Fen Esa kung hindi siya makikilala. 1 kilo, 1 kwarta at 5 sentimos. Madama, hindi ka nakakain. Magpapakasaya ka pa, kakain ka pa ba? Nakuha na lahat ng mga loach. Kumuha na ng balde at basket. Sa sandaling ito, wala nang tumatawa sa akin na naglalaro sa kanal. Ang nakikita nila ay hindi na kanal. Pumunta sa tabi ng palayan. Doon maraming loach. Ihatid dito bukas ng umaga. Sabi ng may-ari, mas maaga, mas mabuti. Magluluto bago tanghali. Kapag maraming tao, madali ang gulo. Kailangan munang magtakda ng patakaran. Kung talagang kukunin ang lahat ng hito sa baryo. Kapag maraming tao, madali ang gulo. Kaya kailangan munang magtakda ng patakaran. Kunin ang buhay na isda, huwag ang patay. Huwag maghalo ng panloloko, huwag tatanggapin ang bigat sa lugar. Magbigay ng pera sa lugar. Minsan lang lumabag sa alituntunin. Hindi na muling tatanggap sa hinaharap. Pumila kung saan dapat. Isa-isa lang. Tingnan muna ang mga buhay na kalakal. Pagkatapos timbangin si King Shan. Hindi ko matatanggap ang mga ito. 32 ons. Ito lang ang kalahating balde ng hito. Talagang binili ng mahigit 2 yuan. Isang gin 8 mao. 32 ons. 2 yuan, 5 mao, 6 na fen. Mama, huwag ka nang magluto. Kunin mo ang balde, maghukay sa kanal. Mahigit 2 piraso. Kahit isang bata, makakakuha ng mahigit 2 piraso. 6-4 na libra at 1 onsa. 6-3 piraso at 2 sentimos. Kahapon, natatakot akong matawa siya at masaktan ang puso niya. Itong batang ito, parang nagbago siya sa isang gabi. Ngayon, nais kong linawin ang mga bagay. Kinukuha ko ang mga palakang dagat para makatulong sa lahat na kumita. Kung sino man ang akala nilang bata pa ako at madaling lokohin, na magdadala ng sirang isda para lokohin ako. Huwag na kayong magtaka. Hindi ko kilala ang tao. Ang restaurant ay nangangailangan ng buhay na isda. Binabagsak ninyo ang aking pangalan. Sisirain ang sariling ikabubuhay. Tanggalin ang mga patay na. Bilangin lang ang buhay. Kabuang 48 kilo at 6 ons. Halos magpapunta pa ako sa bukirin mamaya para magdagdag. Hindi ka pagod. Kahit pagod, kailangan gawin. Kung talagang magagamit ko ang oras bukas. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sino ang dumating na nakasakay sa motorsiklo? Dumating na si Hulaosi. Ang nagtitinda ng isda sa bayan. Noong dati, siya ang bumibili ng isda, hipon at mudfish sa nayon. Sa mababang presyo. 3 kilo. Siksu King Shan, di ba? Sabi nila, ikaw na isang taong nabigo, matapang ang loob mo. Sino ang nagsabi na pwedeng kang mangolekta ng putik sa King Shaigao? Darating talaga ang panahon. Sabi niya, si San Mao ay si San Mao. Sabi niya, huwag kang pipili. Sa bayan, walang pwedeng mangolekta. Hindi siya nandito para makipagtalo ngayon. Nandito siya para manakot. Xu King Shan. Nag-aral ka ba ng sobrang tanga? Lahat ng isda sa mga bayan dito ay akin, si Hulaosi ang nag-aani. Ikaw na hindi man lang nakapasa sa pagsusulit. Na bata, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tinanong ka ni si Je. Naging tahimik. Si Uncle Si ay nakukuha ang mudfish sa lumang kanal. Kinausap ng mga kababayan natin mismo. Ako ang nagbayad para kunin. Bakit hindi pwede? Ay, nagsasalita pa kayo ng tama sa akin. Makinig kayo. Ito ang nangunguna sa listahan ng mga bumagsak. Talagang inakala mong ikaw ay isang tao na espesyal. Haha, dito ko naiwan ang sasabihin ko ngayon. Sa hinaharap, huwag nang kolektahin ang mga hito sa King Shaigao. Hindi ka na pwedeng mangolekta pa. Bakit? Alam ba ng anak mo kung ano ang ginagawa? Nangongolekta ka ng mga produktong dagat ng 15 taon. Bakit?
Dahil si Hulaosi ay nasa bayan, may herbal na restaurant. Aling tindahan ang hindi nakakakilala sa akin? Makakabenta ka ngayon. Dahil sa bago ka. Bukas, isang salita ko lang. Maglalakad ka na parang palakas sa buong bayan. Walang magtatangkang kumuha. Kung ang mga kainan sa bayan ay may daan. Kaya't bakit tayo nag-imbak ng ganito kadami? Hindi ba't hindi siya matatalo ng June Mountain? Basta't matakot ang mga taga-baryo. Walang magdadala sa akin ng mga loach. Mawawalan ka ng negosyo, bakit ka tumatawa? 50 kilo, kailangan ng restaurant sa bayan. 50 kilo, 1 yuan kada kilo, 1 yuan at 5 mao bawat piraso. Ate, may tanong ako sa'yo. Dati ka bang nangangalap ng loach sa King Shigo? Magkano ang ibigay sa mga kababayan? 3 piso bawat kilo. Noong dati, sinisingil ka ni Auntie ng mabigat na timbang. Sabi niya, maliit ang mudfish. 2 piso lang ang ibinayad. Ikaw, Ginoong Wulyu. 3 piso bawat kilo ang sinisingil. Ibebenta ng higit sa 100 piso bawat kilo. Gaano kalaki ang kulang dito? Hindi na kailangan ng isang bumagsak tulad ko magturo. Magbibilang na kayo. Alam nila na si Lao Hu ay kumikita ng maraming pera. Pero hindi nila alam na sobrang laki ng kita niya. Xu Qingshan. Huwag mo akong guluhin, huwag mo akong guluhin. Ngayon, tatanggap ako ng 1.8 kwartas. Bukas, 1 kilo, 100. Timbangin agad at bayaran agad. 3 pakete ang kukunin mo. Nagmamanipula ka ng timbangan, gago ka. Sino ba talaga ang lumalabag sa mga patakaran? Subukan mong galawin ang anak ko, tingnan natin. CJ Xu Qingshan. Kung may lakas ka, bakit di ka magbenta? Wala ka bang restaurant na kailangan? Gusto kong makita. Bukas. Anong restaurant ang magkakaroon ng lakas ng loob na tumanggap ng iyong mga palaka? Tingnan natin. Qingshan. Kung talagang pupunta si Hulaosi sa bayan para makipag-ugnayan, ano ang gagawin kung hindi na tumanggap ang restaurant? Hawak ang napakarami. Kung sakaling hindi maibenta, mabaho na ang amoy kapag namatay. Hindi pwedeng magpatalo sa oras na ito. Kapag nagpatinag, mawawala ang tiwala ng tao. Babayaran ko pa rin ito sa tamang halaga. Kung bukas ay buhay pa ang mga igat, hindi pa rin tatanggapin ng restaurant. Itong batch ng mga mudfish, ako ang taya. Qingshan, paano mo naman kayang pasanin ito mag-isa, mga magulang? Ito ang unang pagsubok. Kung umatras ako, sino mang tao ang makakapagpatong sa atin sa hinaharap? Ako si Xu Qingshan. Ang sinasabi ko ay totoo. Ang buhay na isda, 8 piso kada kilo. Ngayon na, kunin mo na. Kuya Qingshan, naniniwala ako sa'yo. CJ. Hindi pa tuyo ang bakas ng dugo sa balikat niya. Pero pilit niyang pinigilan ang malamig na hangin. Qingshan, talagang hindi ka natatakot na bukas hindi mabenta. Natatakot ka bang mawalan ng pera? Natatakot ka bang pagtawanan ng buong baryo? Natatakot akong muling hindi makataas ng ulo ang mga magulang ko dahil sa akin. Natatakot akong hindi makapagpatuloy si Hulaosi sa kanyang negosyo. Natatakot akong makaharap ang buong bayan. Ngunit hindi niya kayang harapin ang buong bayan. Kung makakabenta tayo ng 50 kilo ngayon, hindi na maiiwasan ang damdamin ng tao. Hindi na natin kailangan ang mga bulo-bulod na ito ngayon. Ang mga bulo-bulod na ito ay hindi lamang mga bulo-bulod. Ito ay isang bato. Hinuhukay nila mula sa putik. Naipon nilang pera. At yun pa ang kinita ko kagabi sa harap ng buong baryo. Yung mga paninda. Kung hindi maibebenta, masasayang lang ang pera. Ang tunay na nakamamatay ay, lahat ng tao sa nayon ay nagsasabi na wala na akong daan na tatahakin. Hindi ba't sinabi ng tiyahin kahapon na, kailangan ng 50 kilo ngayon? Hindi ba't si Qingshan ayaw ng tiyahin na tanggapin ka? Talagang mabenta ang mga bibilhin kahapon. Gustong-gusto rin ng mga bisita ang mga ito. Tama nga, dumating sila ng maaga kaninang umaga. Ay sabi niya, sino man ang tumanggap sa'yo sa hinaharap, mudfish. Huwag na nilang asahan pang makakuha ng isda o hipon mula sa kanya. Kami ang nagmamay-ari ng karinderya. Hindi lang para kumita. Tara na, habang may mudfish pa, magtipid tayo sa gastos. Tiya, ngayon kailangan mong humarap ng may kababaang loob. Hindi lang pera ang nawala, kundi pati na rin ang gamit na mudfish. Gusto mo pang magbenta? Gusto mo sa mga kainan sa kalye na ito? Nakipag-usap na si Hulaosi. Sino ang magtatangkang tumanggap?
Ang mga kainan ay hindi nagtatangkang tumanggap, pero hindi ibig sabihin na walang tao na magtatangkang tumanggap. Saan mo gustong pumunta? Sa gamot na kainan. Sa Fuchuntang sa harapang kalye. Mas mahirap sa lugar na iyon. Hindi lang hindi agad-agad. Kundi mabilis ang takbo. Malakas ang alon ng tubig. Madaling mapagod ang hito. Hindi pwedeng may patay na isda. Ito ay ang mga salitang ito, huwag kinitang. Ito ay ang mga salitang ito lamang. Nakita ko ang isang daan mula sa putik sa bangin ng bato. Sa putik sa bangin ng bato. Kailangan kong mapatakbo ang daang ito ngayon. May binibenta ba kayong buhay na hito? Hindi kami palengke dito. Naririnig mo ba? Ipapasa pa sa labas, hindi pa titignan kung anong lugar ito. Alam ko na nagbebenta kayo ng huangki na putik at hito na sabaw. Ayos ang mga produkto, nilinis ng malamig na tubig kagabi. Tinanggal lahat ng may putik at patay na produkto. Maaari kayong subukan ang isang palayok. Kung sinasabi mong malinis, malinis nga. Kung sinasabi mong malinis, malinis nga. Mga bagay na kinuha mula sa kanal sa bukirin. Sobrang mabango ng putik. Nasira ang sabaw ng Fuchuntang namin. Kaya mo bang bayaran? Babayaran kita, babayaran mo ako. Ano ang ibabayad mo? Boss, tingnan mo muna ang produkto. Ang mga ito ay hindi galing sa patay na lawa. Ito ay mula sa malinis na ilog. Kahapon, nahuli ng mga babae sa tubig. Sinuri ko ito mula sa simula. Walang natira kahit kalahating patay. Pinapagawa nila usong kay Tian-Tian. Subukan mo, may mga buhay na ibibigay ngayon. Pinaalis pa nga. Kailangan lang magdala ng 3 kilo. Papasubukan kay Lao Chen ang isang palayo. Ang batang ito sa bukirin ay may maingat na kamay at matalas na mata. Hindi katulad ng mga walang kapararakan na umaasa sa swerte. Huwag masyadong umasa. Ang mga bisita ng Fuchun Hall namin ay maselan. Walang makainom kahit kaunti. Magandang amoy. Walang lansa. Mas mabuti ito kaysa sa nakaraang 2 araw. Ang sabaw na ito ay 50 kilo. Pati ang mga inihaw na igat. Bato ng asul na nakakaakit ng puso. Itong mga mudfish na ito araw-araw. Maaari mong ipasa. Maaari mong masiguro. Na ganito ang buhay. Walang patay na kalakal, walang mabahong kalakal, mayroon ba? Walang kahit isa. Itong 50 kilo ngayon, lahat kukunin ko. 1 kilo, 108. 50 kilo ay 70 piso. Kung malaki ang dami, sabihin mo sa akin ng maaga. Ngunit sabihin ko na sa iyo ng maaga. Kung masira ang produkto kahit 1 beses, wala na tayong susunod na pagkakataon. Hindi ito sa nakaraang pagkakataon. Alam ko na ang daan ay maayos na. Naibenta mo na ang King Shan. Saan mo ito naibenta? May ilang pagkakataon na na-miss ang Fuchuntang 1 beses. Kailangan nang maghintay sa susunod. Kung gusto ng iba, sabi ko na noon pa. Walang sinuman sa bayan ang nangangahas na tumanggap ng kanyang kalakal. Kayo nabulag ng isang nabigong estudyante. Huliin ang mga isdang mudskipper para yumaman. Mangarap ka na lang. Bumalik na si King Shan. Uy, bumalik na si Kong Tong. Bakit, nandyan na ang mudskipper? Buwan, araw. 50 kilo, 1 kilo, 1 piso't 8. Sa kabuuan, 70 yuan. 1.8 yuan bawat 50 jin, kaya 70 yuan na lahat. Kuya Tio, kaya mong pigilan ang isang karinderya. Pero hindi mo mapipigilan ang buong bayan. Nakatambak dito ang 70 malalaking bato. Parang isang suntok sa mukha. Sa mga naghihintay na mapahiya, nakangisi. 50 jin, 70 yuan kaninang umaga. Nababahala pa sila na hindi mabebenta ang mga banak. Nagsisisi pa sila kanina na sumama sa akin sa paghuli ng banak. Kanina, sinasabi pa niya na, walang sinuman sa bayan ang magtatanggap ng aking mga produkto. King Shan, talagang makakabenta ka ng 1 piraso. Fuchuntang Herbal Restaurant, mula sa papel na itim. Fuchun at Chonsi, 115 Guro Q. Inang Fuchun, 1 at Chonsi, 1,155 Welfare Pearl Guro Q. Tingnan mo kung ito ay 1 piraso ng benepisyo, 8 piso. Kumuha ang Fuchuntang ng 50 kilo ng buhay na baybe. Ang presyo bawat kilo ay 8 piso. Kabuang 70 piso. May perma ni Bossong sa ibaba. Aba, Diyos ko. 1 kilo, 8 piso. Noong una, si Hulaosi ay nagbigay ng 3 mao.
Kinuha na ng ibang tindahan ang kanyang mga paninda. 50 kilo ay 70 piso. Kung alam ko lang, sana mas marami akong nahuli kagabi. Pero swerte lang ito, parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Nakapagkapalaran lang siya. Swerte nga ba ito? Bukas malalaman na. Xu Qingshan. Huwag mong akalain na isang beses lang akong nakabenta. At magpapakita ka pa dito. Malalim ang tubig sa industriya ng isda. Hindi ka tatagal ng matagal. Gaano ako katagal tatagal? Hindi mo na kailangang mag-alala. Simula bukas, bibili ako ng buhay na hito, 1 kilo, 1 piso ang presyo. 1 piraso. Talagang 1 piraso ng berde bundok. Noon 80 sentimo. Dahil hindi ko pa naayos ang benta. Ngayon kailangan ng futsuntang. Ayaw ni Mianje na malugi ang mga kababayan. Ayaw talaga. Masyadong malayo ang presyo at kalidad. Kailangan nating paghiwalayin kung sino ang nagdadala ng kasinungalingan. 1 beses na blacklisting. Sa susunod, wala na akong tatanggapin. Qingshan, huwag kang mag-alala. Tita, pag-uwi mo mamaya. Kunin mo na ang mga patay. Tinitiyak kong hindi kita malilinlang. Tita ma, yung mga patay na kalakal mo kaninang umaga. Kinuha ko ang pera. Sino ang mananagot sa mga kalakal ng bata sa susunod? Hindi ba't hindi naiintindihan ng tita? Siguradong hindi na siya mangaha sa susunod. Anong gusto mong gawin, Qingshan, yun ang gagawin natin. Iba na ang tawanan ngayon kumpara noon. Noon, ito ay isang biro. Kasama ko ngayon si Qian Xiao. Kahit pa nga ang pagligo ng mga igat ay kayanan niya. Sa loob ng ilang araw, talagang kumita siya ng pera. Kung kaya niyang kumita ng malaking pera sa sarili niya, pwede na akong magpahatid sa kanya sa aking sasakyan. Daihai Je, nakarinig ako ng sinabi ni Daihai. Ano nang nangyari, sabi mo dati? Kung kaya kong kumita ng pera sa sarili ko, gagamitin ko ang sasakyan mo para maghatid ng karga. Sabi ko lang iyon ng walang isip. Alam ko, kapag kailangan ko na, babayaran ko ito ayon sa presyo. Kung ayaw mo, wala akong pipilitin. Sino ang makahuli ng buhay na mudfish ngayong gabi? Ihatid ito sa bahay ko bukas ng umaga. Magsisimula ako sa 100 kilo. Pagkatapos ng 100 kilo, depende sa sitwasyon. Huwag magpakaabala at magulo. Sa mababaw na tubig, huwag wasakin ang mga daan. Sino mang makasira sa bukirin ng iba? Kailan dapat tayong maging mahigpit? Sige na. Si Qingshan, tingnan natin. Anong oras ka magpapakumpit tomorrow? Dali, kunin mo na ito. Noon, lahat ay ayaw sa palos na isda. Ngayon, naging gintong nugget na ito sa isang gabi. Hindi ito kasama. Susunod na balde, 7 gin at 3 liang. Tandaan na ngayong araw nakakuha tayo ng 86 kilo. Bukas ng umaga, kukuha pa tayo ng kaunti. Kapag umabot na sa 100 kilo, titigil na. Hindi ka ba natatakot na gumagawa ng masama si Hulaosi? Natakot, pero kahit natatakot, hindi ako makakapag-withdraw. Kapag umatras ako, yung mga naniwala sa akin ngayon, bukas, kailangan na nilang bumalik. Pinipilit siya ng 3 sentimos kada kilo. Yung lakas niya, mas mahirap pa kaysa makapasok sa kolehiyo. Timbang niya ay 5 kilo at 7 ons. Di ba si Liu Sanshan iyon? Ito ang buhay na ipinadala mo. Kalakal. Ilang mudfish ang namatay sa daan dahil sa init, di ba? Huwag mong gawing maliit na bagay ang mga salita ko, Hu Qingshan. Katatapos ko lang sabihin kahapon. Sino mang magdadaya, blacklist ko. Ikaw, akala mo ba na ang sinasabi ko, Hu Qingshan, ay hindi seryoso? O akala mo, na ang pagkain ng buong baryo ay walang halaga? Hu Qingshan, huwag kang mangamba, magpapaniwala ka sa akin. Ang mga mudfish na ito, namatay ang ilang mga ito sa daan, hindi ba? Sino ang makakapagarantiya na walang mamamatay? Lahat tayo ay nasa isang baryo. Qingshan, huwag kang masyadong seryoso. Ito ay tinatawag na bagong patay. Nabaho na ang mga ito. Sinasabi mo sa akin na namatay sila sa daan. Liu Sanshon, sobrang masama mo naman. Kung may papadala ito sa bayan, ano na ang mangyayari sa mga loach ng King Shigu? Gusto mong lokohin ang pera ni Qingshan. Hindi mo naman dapat sirain ang kabuhayan ng lahat. Su Qingshan, tigilan mo na ang pagpapanggap na mabait. Kumuha ka ng 1 kilo sa 1 yuan. Tapos ibebenta mo ng 1 yuan at 8. Hindi ka rin kumikita. Kikita ako.
Dahil tumatakbo ako sa bayan para makipag-usap sa mga kainan. May panganib, kung mamatay ang mga isda sa daan, ako ang magbabayad. Kung may ibabalik ang kainan, ako ang magbabayad. Si Hulao si ay humaharang sa daan. Kasama mo, walang kita. Ngayon, ipapaliwanag ko ulit ang mga bagay. Ako si Xu Qingshan, nangangalap ng mga loach. Hindi ito isang beses lang at aalis na. Gusto kong maging matagal ang negosyong ito. Kaya't dapat tayong mangahas. Kapag nagbalik ng produkto ang Fuchuntang, magsisimula na itong kumalat sa mga restoran sa bayan. At tuluyan ng babagsak ang loach ng King Shigu. Kung mangyari iyon, mas mabuti pang hindi na ako tumanggap. Pero kayo, gusto niyo pa bang palitan ang mga inaalat ng pera sa hinaharap? Kahapon, siya ay pinagtawanan pa ng buong baryo, isang nabigong estudyante. Kaya niyang ipababa ang mga ulo ng isang grupo ng matatanda. Kung ayaw mo, ayos lang. Hindi ko naman kailangan na ibenta sa'yo. Tumigil ka. Dalhin mo na ang patay mong kalakal. Dalhin mo na ang sarili mong ginawa, dalhin mo na. Huwag nang mangamoy sa bakuran ng King Shan. Kumusta, King Shan, ang laki ng dating mo ah. Magkakapit bahay lang tayo. Ilang patay na isdang malansa. Bakit ka ba ganito ka nakakatakot? Pakita mo ang mukha, Uncle Zhang. Kung sa bahay nyo, may nainom na patay na igat sa sabaw. Huwag kang makipagtalo sa akin. Ngayon, hindi ka makakabawi. Ang nakuha ng bayan nyo ay mula sa tubig. Hindi ka naman ganun ka-absurd. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-away sa iyo? Ang ginawa ko ay tiyak. Dinadala niya ang amoy peste na bagay para lokohin ako. Tama ba? Kung masira niya ang reputasyon ng Fuchuntang, mapapabili ang lahat ng mga mudfish sa buong baryo, hindi makabenta. Tama ba? Tito Zhang, kung talagang mahal mo ang mga tao sa baryo, dapat muna niyang tanungin kung bakit siya nagdadala ng peke. Ang bayaw niya ay sadyang nakikialam sa akin. Mas matay ang palanggana ng hito. Sinasabi niya na nagsisinungaling ako. Guro Kyuhi, ipakita mo ang talaan. Buhay, buhay na isda, mga kabibe, ngayong araw sa palanggana na ito. Buhay, buhay na isda, patay na isda, higit sa 2 gin. Kung mamatay sa daan dahil sa init, hindi lahat ng patay ay nasa ilalim ng palanggana. Talagang sinadya. Mula ngayon, hindi ko tatanggapin ang mga daliri ng pating mula sa bahay ni Liu Sanshon. Huwag kang masyadong mayabang, Su Qingshan. Hindi ako sumusunod sa mga patakaran. Sino ang sumusunod sa mga patakaran? Sino ang kumikita kasama ko? Sino ang sumisira sa mga patakaran? Huwag mong sabihing ikaw ang pamangkin ko. Mabuti ang samahan namin ng kuya ko. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hindi ko rin tatanggapin. Qingshan, pakicheck mo ulit. Natatakot akong may mga halos patay na sa loob. Malinis ang balde na ito. Sakto ang timbang nito. Ang tamang pag-ugali ang tunay na nakatatag. Pumapalo na ito ng 100 kilo. Natatag na ang tamang pag-ugali. Mas lalaki pa ang negosyo sa huli. Mas maayos ang mga gamit ngayon kaysa kahapon. Tanggapin ang libro, Songde. Qingshan, kung sakaling may matirang dumbo na isda. Tita, gusto mo pa rin tumanggap ng konti. Unahin ang Fuchun Hall. Pagkatapos natin pag-usapan ang natira. Bumalik na si Qingshan. Magkano pa ba ang tatanggapin ni Qingshan bukas? 1 pang piso. 1 pang piso sa mga buhay na kalakal. Kung maganda ang kalidad, iba na ang usapan. Hindi ba basta-basta na lang ito para sa bayaw? Yes isang nabigong estudyante. Talagang napapansin siya. Hindi ba sinabi mo na tinanggap din ng santong si Kangtang ang kanyang mga produkto? Si Song na Fuchuntang. Hindi kami magkasundo. Hindi ko siya kayang kontrolin. Ano ang gagawin natin kung magpapatuloy ito? Lahat ng tao sa nayon ay sumama na kay Xu Chanshan. Ano na ang aasahan niya ngayon? Umaasa siya sa ani ng Fuchuntang. At mayroon pang isa na umaasa siya. Yung sa likod ng bahay ang suporta. Nag-aalaga ng mga mudfish. Nagmumula ang putik sa kanyang lawa. Mabuhay ng matagal, maganda ang itsura. Kaya tinanggap ng Fuchuntang. Ang ibig mong sabihin ay, para mapalabas niya lahat ng isdang dagat sa isang lawa. Basta't mapanatili nitong huli, maari pa nilang ipagpatuloy ang pagbebenta sa Fuchuntang bukas ng umaga. Kung walang paninda, masisira ang reputasyon. Anong magagawa ni Xu Qingshan kung wala siyang maipapakita sa baryo? Matalino. Ang pansamantalang pond na ito ay ang pinakamalaking lakas ko ngayon. Kung anong produkto ang may problema,
Madali lang itong matutukoy. Noong araw, ang mga tao sa baryo ay nahuhuli ng mga igat at itinatapon sa balde. Kung mamatay, mamatay na. Siyang amoy, amoy na. Ang kailangan ng futsuntang ay sariwang produkto. Ang mga igat ay dapat itaga sa malinis na tubig. Kapag nailabas na ang putik, hindi ito magiging mabaho sa lutuan. Tingnan mo, King Shan. Ngayon, walang masamang isda ang isinama ng tiyahin. Maganda ang balde na ito. Ayos lang, ayos lang. Kung anong sabihin mo, ganyan ang gagawin ni tita. Kailangang alagaan ang mga mudfish ng ilang oras bago sila maglabas ng putik. Dapat palitan ang tubig ng madalas. Agad na alisin ang mga hindi maganda ang kondisyon. Paghiwalayin ang malalaki at maliliit. Kailangan magandang kalidad para maging matatag ang presyo. Ngayon, mas epektibo ang sinasabi mo. Kaysa sa pagtuturo ko sa mga estudyante sa klase. Hindi ako ang may kapangyarihan, kundi ang pera ang may kapangyarihan. Minsan masakit ang katotohanan. Kailangan nang ipadala ang mga bundok bukas. Unang ipadala ang 80 kilo sa futsuntang. Ang natitira ay alagaan pa. Alagaan ng sapat na panahon. Tamang lasa at presyo rin ay tama. Gumising ako sa gabi para tumingin. Tatay, pagod ka na buong araw. Matulog ka na, ako na ang magbabantay sandali. Huwag kang magpumilit. Huwag kang magpumilit. King Shan, bilisan mo dito. Nawala na lahat sa gabi. Hindi ito dahil sa kakulangan ng tubig. Hindi naman ito nakakabingi. Bakit ganito? Kahapon ayos naman. Ay naku, lahat ay nagulo. Magkano ang kailangang bayaran dito? Yung pera para sa inihatid na loach kahapon na ibigay na. Hindi ba tayo papayagan na ibalik ang pera kung may nangyaring masama dito? Sabi ko na kay King Shan. Hindi ganun kadali. Kahapon ang taas ng iyong lipad. Bakit ngayon ay nagbago na? Wala ba kayong konsensya? Ang pamilya ko ay nalugi ng ganito kalaki. At kayo ay nagbibirong pa. Ang ibig kong sabihin, ang pera ay para sa lahat. Dahil sinabi ni King Shan na dadalhin niya kayong kumita ng pera. Ngayon ay may nangyaring problema. Kailangan nating magbigay ng paliwanag sa lahat. King Shan, may napansin ka ba? May sadyang minanipula ang tubig sa pond. Sino ang walang kabutihan? Para maputol ang kabuhayan ng lahat. Hindi pwedeng basta-basta magsalita si King Shan. Sabi mo na binago ng iba ang tubig sa pond. May ebidensya ka ba? Hindi ito ebidensya. Isang basag na botelya, anong mapapakita niyan? Sino ang nakakaalam kung matagal na nandun? Yung bayad sa dilis na ipinadala kahapon, nakuha ko na. Para sa batch na ito. Kung may masamang nangyari, ako ang nagsasuffer. Hindi ako maghahanap ng kahit sino para mag-refund. King Shan, hindi ka naman nagsisi. Magbabayad ako pero hindi ganito ang usapan. Ngayon sa futsuntang, ako mismo ang pupunta para magpaliwanag. Gaano man kalaki ang maibabalik na paninda, gagawin ko ang paraan. Ganito na ang sitwasyon sa pond, pero tatanggap pa rin sila. Bukas, normal na ang pagbili. May mga taong kumikilos. Dahil natatakot silang magpatuloy tayo. Mas natatakot sila. Ibig sabihin, mas mahalaga ang landas na ito. Sa ganitong oras, kaya pa rin nilang panatilihin ang katatagan. Si King Shan talaga ang kayang humawak ng sitwasyon. Pupunta si King Shan at ang tatay mo sa lugar. Tatay, mag-iingat ka sa bahay. King Shan, anong nangyari sa'yo? Ngayon ay araw ng pagkuha. Tulad ng dati, mag-aani tayo, magpapalit ng tubig at magdadala ng mga kalakal. Gawin ang dapat gawin. King Shan, tingnan mo itong timba. Huwag masira ang itsura. Gusto mo bang isipin nila na naguguluhan ka? Ang mga unang nakakuha ay mag-iisip, tingnan mo, naguguluhan ako. Ngayon gabi, nandito ako. Hindi ito ilang patay, kundi isang buong lawa. Mahigit 100 kilo ng mudfish. Sa 1 kilo, 1 piraso. Kaya't mahigit 100 piso. Una, hugutin ng tatay ang mga sira dito sa lawa. Pumunta pa ba si King Shan sa bayan ngayon? Pumunta ka sa futsuntang. Huwag mawala ng pag-asa. Pero ganito na ang mga baby. Anong maibibigay mo? May mga buhay pa sa nayon. Sino ang may buhay na baby sa balde?
Tatanggapin ko ang handog mula sa sinuman. Kapatid King Shan, mayroon pa akong mga ito sa bahay. Lahat ay buhay. Bata ka, nagbebenta ka pa sa oras na ito. Ano ang gagawin kung may mangyari? Ngayon, may problema ang kuya. Hindi ako pwedeng manood lang. May 10 kilo pa sa tangke ng tubig namin. Mahigit 40 kilo, kalahati na lang ang natira. Sasama ako sa'yo. Tatay, manatili ka sa bahay. May mga tao nang bumisita sa ating bahay. Mula nang nandyan ka, hindi sila naglakas loob na gumawa ng kalokohan. King Shan, sinabi ko na kahapon. Sa negosyo, mahalaga ang tiwala. Boss Song, ang pansamantalang lawa namin. Kahapon ng gabi, may gumawa ng masama. Aaminin ko ang order na ito. Kung kulang ang mga produkto, ako ang magdadagdag. Kung may sira ang mga produkto, ako ang magbabayad. Kung kulang ang naipadalang produkto. Kung may mga depektibong produkto. Marami na akong nakitang mga dahilan kapag may nangyaring problema. Tatanggapin ko ang mga produkto ngayon. Kukumpletuhin ang mga kulang na produkto bukas. Kung mangyari pa ulit, hindi na kita mapapahiya. Wala nang susunod. Huliin ang magnanakaw. Halos na. Hindi nagkakalat sa araw. Hindi nagkakalat sa gabi. Sa gabi lang mas malinaw mong makikita ang tao. Matapos ang malaking insidente kaninang umaga. Talagang patuloy siyang tumanggap. Baka nagkaroon ng problema sa tubig kagabi. Hindi naman sigurado na may gumawa. Tingnan natin mamaya. Sabi niya, hindi naman sigurado na may gumawa. Sinasadya mong paluwagin sila. Nakagalaw na ang ahas minsan. Hindi siya lalabas. Nagkunwari kang hindi nakita. Babalik pa siya para mag-imbestiga. Hindi ako tumutulong sa'yo. Ayaw ko lang na may mga tao na naglalakad sa nayon sa gitna ng gabi at nananakit. Narito na. Nahuli na. Ikaw na naman. Ako ay dumadaan lang. Nagtalon ako sa pader sa likod bahay sa gitna ng gabi. Dala-dala ang bagay na ito habang dumadaan. Yung nangyari kagabi, ikaw din ang may gawa. Sino ang hinawakan mo? Anong ginagawa mo? Su King Shan, pinapahirapan niyo ang tao sa gitna ng gabi. Tito Zhang, ang bilis mong dumating. Nahuli na sa akto. May nangyari sa pool kagabi. Ngayon ay nandito na naman. Si Liu Sanshon. Hindi ito gawa ng tiyuhin ko. Si Hulaosi ang nagwasak sa pool niya. Ano ang sinabi ni Zhang Jing? Alam din ni Jin Gi. Sabi niya masyadong mayabang si Xu King Shan. Kailangan siyang mapahamak. Ito ay nagbabanta sa kabuhayan ng buong nayon natin. Narinig mo? Hindi lang ako ang pinapahamak nila. Gusto nilang putulin ang kabuhayan ng lahat sa nayon. Noon, pinagtawanan ninyo ang anak ko nang bumagsak siya. Tinanggap ko na lang na ako'y nagpapakain sa mga anak ng pamilya. Ako rin ang nagtitiis. Pero kayo pa ang nagbubukas ng pader sa gitna ng gabi para saktan. Binabaliwala ninyo ang kinabukasan ng anak ko. Hindi makakapasa ang anak ko sa kolehiyo. Hindi kayo karapat-dapat na manghusga. Si Zhang Jingwei, ikaw pa ang barangay na opisyal. Trabaho mo ba ang magpasya? Hindi pa sapat ang panloloko nila o si Hu sa atin. Tinulungan mo pa siya. Kung hindi dahil sa pagkakahuli ni King Shan. Tayo sana ay mapipilitang magbenta ng 3 mao kada kilo. Daihay, pakisuyo, pumunta ka sa bayan. Kunin mo sila o Zishu at ang mga tao mula sa istasyon ng pulis. Aalis na ako. Hindi ba siya nag-aabalang muli? Talagang sinusubukan nilang kunin ang isang kabuhayan sa King Shaigao. Ikaw ang taong namamahala sa baryo. Hindi katulad ng mga dayuhang nagsasara ng daan sa yaman ng baryo. Ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Ako ay magpapaupa sa bahagi ng basurang lawa sa kanluran ng baryo. Simula ngayon, hindi na pwedeng umasa lang sa paghuli ng mga hito. Gusto kong mag-alaga ng sarili kong mga hito. Ano? Gusto niyang sakupin ang bahaging iyon ng mabahong lawa sa kanlurang bundok. Baka nababaliw na siya. Ilang taon nang abandonado ang lawa na iyon. Mas marami pa ang lamok kaysa isda. Dati, may mga naglagay ng mga isdang dito. Pero hindi nagtagal, nawala rin sila.
Kakaumpisa lang kumita, nasunog na agad. Akala mo ba talaga na kaya mong maging malaking boss sa mga produktong dagat? Tumawa ka na. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa kanila ng malinaw. Kahit ang maduming lawa ay pwedeng kumita. May mga tao ring interesado sa lawa na iyon. Yung lawa sa kanlurang bahagi ng nayon. Gustong contract ni Xu Qingshan ng 1 taon. Ngayon, ipapaliwanag ko ito sa harap ng lahat. Baka pwede mong kausapin si Qingshan. Iyan ay pera na pinagsama-sama natin. Bilang ama, hindi ko na alam ang daan ng anak ko. Huwag naman sanang magalit sa baryo kapag nalugi. Ang kontrata sa mabahong lawa sa kanluran ay 1 taon. Ang bayad sa kontrata ay 30 piso. 30 piso para sa isang mabahong lalagyan. Ang bundok ay malinaw na nakasulat. Kung malugi ka, huwag nang bumalik at magreklamo sa baryo. Pondo ng lawa. Kung malugi, ako ang taya. Bata pa ang batang ito. Ang perang kinita ay hindi pa mainit. Agad na naitapon sa mabahong lawa. Bundok. Talaga bang gusto mong ayusin ang lugar na iyon? Yiksa, hindi ako tumutulong sa iyo. Nasa akin lang ang sasakyan ko nitong mga nakaraang araw, walang ginagawa. Kailangan ng mga kawayan, apog at iba pa. Maaari mo akong tawagan. Babayaran kita ayon sa presyo. Talagang kayang mag-alaga ng mga buktot na isda ang lugar na ito. Kaya mo ba? Walang 100%. Pero alam ko kung saan ang problema. Kailangan palitan ang tubig at linisin ang putik. Dapat may bakod sa tabi ng lawa. Hindi pwedeng direktang magtanim. Qingshan, parang ikaw na ngayon ay isang bulo. Tumawa ka, narinig ko na ang sapat na tawanan. Bumili ng kawayan, gumastos ng pera. Magastos magpaayos ng pon. Mas magastos pa ang mga hito na punla. Palabas ang pera. Nasa daan na rin ang nilalakaran. Magkano ang 1 balde ng punla sa Green Mountain? Hindi mura, pero maganda. Mas mahal, mas masakit kapag nasira. Ate Zhang, mag-alala ka lang. Talagang lugi ka na, hindi ka man lang humiram kahit 1 piso. Tapos na si Qingshan. Sabi ko na nga, anong mahihikayat sa putikang pond na ito, mahirap talaga. Kumusta si Qingshan? Mahirap kunin ang pera sa putikang pond. Hindi ito dahil may gumawa, kundi dahil hindi ko naintindihan. Ako mismo ang nagkamali. Kalidad ng tubig, densidad, temperatura. Saan ba talaga nagkamali ang mali sa pond? Kumusta, Aoyama, saan ka pupunta? Di mo alam, tanungin mo si Mingzi. Pwede kang magpabaya sa pagbayad, pero hindi pwede ang pabaya. Kagawaran ng tubig at isda. Pupunta ako kay Mingzi para magtanong. Bakit talaga namatay ang mga hito sa pond na ito? Ngayon, talagang magbabayad na tayo. Nawala lahat ng pera na kakabili ko lang. Yung mga sinasabi nila, nakikinig na ako hanggang sa Makate ang tainga ko. Mula nung bumalik ako sa baryo matapos mabigo. Tinitawan nila ako ng tawa. Nang hulihin ko ang palakang putik, tawa rin nila. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ako nagpakabuti. Kung hindi mo alam, matuto ka na lang. Tumayo. Kaibigan, gusto kong magtanong tungkol sa pag-aalaga ng mga mudfish. Magparehistro ka muna. Hintayin mo ang abiso. Namatay ang isang bahagi ng mga mudfish, Enrico. Gusto kong malaman kung bakit. Anong baryo ka? Sa Kingston Ditch, hindi maganda ang tubig sa inyo. Mabaho ang putik, mahina ang kalidad ng tubig. Kahirapan ang mag-alaga. Hindi pwedeng mag-alaga. Hindi rin naman pwedeng hindi mag-alaga. Kayo lang ang hindi nakakaintindi. Bumili kayo ng mga DFE, itapon sa pond. Antayin lang ang kita. Ito ang mga dilisay na namatay sa pond ko. Ilang araw nang namatay sa ilalim ng lawa. Na-disinfect ba ang lawa bago ang ilalim? Ilang apog ang ibinuhos? Gaano kalaking lawa? Kalahating sako, mga 3 ektarya. Naglagay ka ng kalahating sako ng apog sa 3 ektaryang lawa. Para kanino naman iyon? Nakapagpatubig na ba bago ang ilalim ng lawa? Ano ang ibig sabihin ng pagpapaligo sa tubig? Ang pagpapaligo sa tubig ay yung unahin mong ilagay ang mga seedlings sa tubig. Dahan-dahang palapit sa pond water. Pagkatapos, ilagay ang seedlings ng hindi sabay-sabay.
Kung hindi maayos ang kalidad ng tubig. Kulang sa disinfectant. Kulang sa disinfectant. Hindi pa nadiligan ang seedlings. Ang pagkakaiba ng temperatura. Ang mahihinang punla ang unang mamamatay. Dagdag pa kung masyadong siksik. Hindi makapasok ang tubig. Mas mabilis silang mamamatay. Marunong kang bumasa. Walang masyadong matututunan sa pagsusulit sa taong ito. Kulang ng ilang puntos. Ang pag-aalaga ng hayop hindi pwedeng puro puwersa lang. Kailangan ng utak. Matutunan mo lang ang mga bagay. Kung seryoso kang mag-alaga, huwag lang basta makinig sa ilang salita. Tandaan mong mabuti ang mga mahahalagang bagay. Huwag magpapadala sa malalim na tubig. Dapat ang kalidad ng tubig ay masustansya pero hindi amoy maasim. Subukan ang tubig bago maglagay ng mga hayop. Huwag masyadong magdagdag ng density. Magbigay ng kaunti ngunit madalas. Kapag puno na, dapat tingnan ang mga lumulutang. Talagang gusto mong mag-alaga. Kung gusto mong malugi, dapat mong malaman kung bakit ka nalulugi. Ayos lang. Medyo interesante. Ang teknolohiya sa pag-aalaga ng mudfish ay may mga pangunahing punto. Ibalik mo ito para tingnan sa Marso. Huwag mo itong mawala. Salamat, Ginoong Zhao. Huwag mo akong tawaging guro. Isa lang akong teknisyan. Ang nagtuturo sa akin ay guro. Bakit hindi pa bumabalik si King Shan? Ininit ko na ang pagkain 3 beses para sa'yo. Nagtatanong na. Hindi pondo ang dahilan kung bakit hindi pwedeng alagaan. Kundi hindi ko lang naaalagaan ng tama. Kulang ang apog. Hindi tama ang timpla ng tubig. Bago ilagay ang mga tanim sa pond, hindi muna nilusutan ng tubig. Siksik din ang density. Kaya kailangan pa ring magpatuloy. CJ, tutulungan kitang isulat ulit ito. Ilagay mo na lang sa tabi at sundin ito. Pasensya na. Walang anuman. Sabi nila nag-aaral ka ng mag-isa. Pero sa tingin ko, kailangan mo munang mag-aral para malaman. Na kailangan hanapin ang dahilan kapag bumagsak. Pagkakatiwangwa, ito ang sabi. Pagkakatiwangwa, mas mainit pa kaysa sa mga tawa sa baryo. Si King Shan ay muling naghahanda mula sa simula. Handa si King Shan ngayon ng maayos. Bago pumasok sa pond, mag-adjust muna, temperatura ng tubig, dapat may pangalan. Ano ang proseso nito? Unang mag-adjust muna, pwedeng mag-imbak ng marami, ano ang proseso nito? Pag-aangkop, ano ang prosesong ito? Proseso ng pag-aalaga ng mudfish. Kailangan pang maging maingat sa paglalagay ng mudfish. Kung gusto mong kumita, kailangan maging maingat. Mukhang talagang matatag na ngayon. Kakailang araw pa lang, bakit nagmamadali? Iswe, hindi naman bagong buhay ang mudfish. Hindi naman ito maibebenta bukas. Buhayin ang bundok. Kung sakaling may dagdag na kalakal, pwede bang? Mag-iwan ng kaunti para sa tiya. Tingnan muna ang dami ng kalakal. Ang futsuntang ang pangunahing order. Ang natitira ay ayon sa alituntunin. Hindi pa dumarating ang malaking kargamento. Ngunit nakatakas ito. Sabi ni Boss Song. Pantay-pantay ang laki ng mga palakang inaalagaan sa pond. Kaunti lang ang amoy ng putik. Mas matibay pa kaysa sa wild. Kung magkano ang halaga ng langis, yun din ang babayaran niya. Talagang binabayaran ni Fook Chun Pon. Yung putik na pond na inaalagaan nila ay tunay na nagdadala ng yaman. Sabi nila, nag-aaral siya ng mag-isa. Pero ngayon, yung mga salitang iyon ang nagligtas sa pond na ito. Ngayon, walang nagsasabi na ako ay baliw. Dahil sila mismo ang nagsabi na ang basura na pond ay tunay na nakapagpalaki ng mga pating na maibebenta. Sabi ni Boss Song ganoon. Mas maganda pa raw ang pagpapalaki ng mga pating dito kaysa sa mga ligaw na hayop. Ito pa rin ba yung amoy na basura sa kanluran? Hindi ba siya yung pinakatumawa dati? Sobrang mahalaga. Hindi mo ba sinabi dati na kung may pera? Kakain ka ng candy. Hahaha, ayoko nang makipagtalo sa inyo. Ang tunay na pagsasalag ay hindi kailangang magmura pabalik. Nandyan ang pera. Mas malakas pa kaysa sa mga mura. Buhayin mo, Kung patuloy na magbenta ng asukal. Sa susunod na taon, dadalhin din sa bahay ni Tia. May kalahating ektarya ng tubig sa likod ng bahay ko. Hindi lang basta sinasabi kung kaya o hindi. Dapat tingnan ang kalidad ng tubig. Kailangan malinis ang lawa.
Dapat piliin ang mga punla. Kung may sinuman na iniisip na magtatanim ngayon, at bukas ay magbibilang ng pera, mas mabuting huwag na lang gawin iyon. Dito sa harap ng aking lawa, may namatay na isang batch ng mga punla. Kung paano sila namatay, nakita niyo na. Ang pag-aalaga ng mga mudfish ay hindi katulad ng paghuli ng mga mudfish. Ang pag-aalaga ay nangangailangan ng malaking puhunan. Puhunan ng oras at dedikasyon. Gusto mong makipagsundo, kailangang sumunod sa mga patakaran. Anong nangyari, Dahan, hindi mo pa alam, no? Yung putik na ilog sa Green Mountain ay nagbenta na. Sabi ng Fuchuntang. Kung gaano karami ang produkto, kunin mo lahat. Kung talagang kikita siya, magpapadala na lang ako ng sasakyan ko para maghatid sa kanya. Yung sinabi niya dati ay isang insulto. Ngayon, unti-unti nang natutupad ang lahat. Dumating ka ng tama, Dahay. Anong nangyari? Bukas, kailangan nating maghatid ng isang batch ng asukal sa Fuchuntang. May 2 pang restoran na kailangan ng putik na isda. Hindi sapat ang kaya kong dalhin mag-isa. Dahay, sinabi mo dati na. Kailangan kumita ang King Shan. Ikaw na ang magdadala ng mga kalakal niya. Sabi ng pabala sa mas malakas. Yung sasakyan ko ay pang-transportasyon. Hindi ito basta-basta para sa ibang tao. Hindi kita pinapayagang magpahiram. Sa tamang oras mula King Shigaw hanggang bayan. Dapat maihatid ang 2 kargamento sa oras sa daan. Sa tamang oras na makarating, nagsimula na siya. Parang totoong negosyante. Gumagawa ng mga bagay. Hindi ba't kumikita ka sa pagdadala ng mga kargamento? Ngayon, may trabaho ka na kay King Shan. Hindi ka pa masaya. Kung gagawin ko, okay lang na ako ang magdala ng karga. Pero huwag mo akong gawing alipin. I'll deliver mo ang mga kargamento sa oras. Babayaran kita sa bawat biyahe. Kung maganda ang trabaho mo, ikaw na ang bahala sa transportasyon. Kung hindi maganda, papalitan kita. Sa kahit anong kaso, hindi niya ako pinabayaan. At hindi niya ako ginawang katatawanan. Jieliang, kahit si Gong Chanqian, hindi niya ako ginawang katatawanan. Ang trabahong ito ay seryosong trabaho. Huwag magpahinga sa gitna ng daan. Kulang, dagdagan ng malinis na tubig. Dalhin muna ang mga kalakal sa Fuchuntang. Bago dalhin sa restoran. Matagal na akong nagdadala ng mga kargamento, hindi mo na kailangan akong turuan. Noong una, mga ladrilyo at kahoy ang dinadala mo. Ngayon, mga buhay na kalakal ang dinadala mo. Kung mamatay ang buhay na kalakal sa daan, ibig sabihin, nawawala ang pera sa daan. Noong una, tahimik ang harap ng bahay ng pamilya Xu. Dumating ang sasakyan, dumating ang tao. Dumating din ang pera. Nadala ko na. Paano ko sasabihin kay Boss Song na ihatid ang mga kalakal ayon sa order? Papa-signature niya. Hindi ka ba natatakot na magulo ang daan ko sa pera? Huwag mong tanggapin ang pera. Dalhin ang listahan pabalik. Tiwala ako sa'yo. Kaya't naniniwala ako na hindi ka mag-aaksaya sa biyahe na ito. Talaga bang nagtitiwala siya sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi ko maliligaw ang iyong kargamento. Noong una, tinawanan ng dagat ang bundok. Sige, talagang ibigay mo sa kanya. Walang patay na kargamento, walang baligtad na bariles. Sabi ni Boss Song na maganda raw itong batch ng asukal mo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakuha ako ng pera mula sa kanya. Kahit na 2 piraso lang. Mas malaki pa ang kinita ko sa pagpapadala kaysa dati, 10 piso. At pinapainit pa ang ulo ko. May isa pa akong biyahe bukas. Anong oras ang paglo-load? Bago magbukang liwayway. Mga sinabi sa kasal sa King Shan. Masakit ang pagkakasabi ko. Naalala ko. Kaya mag-ingat ka sa pagdadala ng kalakal. Bawas-bawasan mo ang masasakit na salita. Kumuha ka ng malinis na pera, ha? King Shan, dalhin mo muna ang pamilya ko. Bakit ikaw ang mauuna? Malapit ang bahay namin sa tubig. Kumikita na ang mga loach. Umiinit ang loob ng tao. Kapag umiinit ang loob ng tao, nagiging magulo. Kung lahat ay basta-basta bibili ng mga punla at maglalagay ng asukal, at basta-basta magbebenta, tiyak na magkakaroon ng problema. Huwag kayong mag-ingay, gusto nating lahat ay kumita. Kaya hindi na dapat bawat isa ay mag-isa lang. Mula bukas, magpapasa ako ng isang panuntunan. Para sa pagbili ng binhi ng sabay-sabay tinatawag na paraan. Magkakaroon ng iisang paraan ng pagtanggap. Sabay-sabay ihahatid sa bayan. Bukas ang mga talaan. Yung maganda ang paninda, siya ang madalas makakuha. Yung masama ang panuntunan, siya ang mapapalitan. Ano nang ginagawa mo? Nagbuo ng kooperatiba sa pangingisda. Anong ibig sabihin nito?
Sama-sama tayong magtrabaho. Ano ba talaga ang kooperatibang King Shan? Parang dati bang produksyong grupo? Hindi pwede, yung mga mudfish na nahuli ko. Bakit ko naman ibabahagi sa iba? Yung taong takot na sa kahirapan ay pinakasensitibo sa pera. Kahit ang maliliit na galaw ng hangin at damo ay natatakot siyang mapagsamantalahan. Pakinggan mo ako. Nakikita ng lahat na kumikita ang mga palos. Pero hindi lang basta nakukuha sa bucket ang sariwang palos. Sariwang isda at hipon ay hindi lang basta nagiging pera. Hindi nila gusto ang patay na isda. Mabaho ang amoy ng bahaw. Walang restaurant. Kung mamatay ang kalahati sa daan. Tayo ang magbabayad, bawat isa ay bibili para sa sarili. Ngayon, ang presyo ay tataas, bababa naman bukas. Bukas, siya ang magdadala ng mga produkto. Sa huli, tiyak na magiging magulo. Sa huli, muli tayong mapipiga. 3 piso bawat kilo. Kung sino man ang maglalagay ng masamang produkto. Ang masamang reputasyon ay hindi nakakaapekto sa isang tao lamang, kundi sa buong Kingshigu. Kaya't ang kooperatiba ay hindi para paghaluin ang inyong pera, kundi para magtakda ng mga patakaran na magkakasamang bumili ng mga punla, pangkalahatang tinatawag na yung FA, pangkalahatang pagtanggap, pangkalahatang pagpapadala sa bayan. Ilang kargamento sa bawat bahay. Ilan ang halaga ng benta. Ilang halaga ang ibabawas para sa biyahe. Ilang halaga ang hahatiin. Lahat ay nakasulat sa talaan. Ibig sabihin ba nito na kung aalagaan namin ng maayos ang bahay namin, mas malaki ang makukuha naming bahagi? Sa sino man ang maganda ang produkto, siya ang makakakuha ng mas marami. Kung hindi ko marunong mag-alaga, ituturo mo ba sa akin? Paano kung wala kaming pera pang bumili ng seedlings? Pwede kaming umutang muna sa kooperatiba para sa seedlings. At babayaran pagkatapos naming maibenta. Maaari pang umutang ng binhi. Kaya ng pamilya ko. Sa zero-sum game, ang pinakamahirap para sa mga mahihirap ay hindi ang kakainin. Ngunit lalo na kung walang kapital. Sa zero-sum game, dapat malinaw ang mga account. Hahaha, ang ganda ng sinasabi mo. Maganda ang kooperatiba. Ngunit sa huli, ito ay usaping pangbuong na yon. Hindi pwedeng sabihin ng isang bagitong bata kung ano ang gagawin. Para kay Uncle Zhang kung paano niya gustong gawin. Pero mga bata talaga. Sino ba ang hindi pa nalilito noon? Ipapasa niya ang pagtanggap ng kalakal. Para na rin mabigyan siya ng pagkakataong magbago. Bakit si Liu Sanshon ang magtanggap ng kalakal? Kahit kamakailan lang, nakipaghalo pa siya ng mali sa mga kalakal. Hayaan siyang tumanggap ng mga produkto. Hindi iyon parang whistle na tumitingin sa pugad ng manok. Ano bang alam ninyo? Kailangan magkaisa ang kooperatiba. Huwag tayong kumapit sa isang pagkakamali. Bakit ka tumatawa, Tiyong Zhang? Sinasabi mong ang kooperatiba ay para sa lahat ng tao sa nayon. Sang-ayon ako sa sinasabi mo. Kailangan mong mag-account. Kukunin ni Liu Sanshon ang mga kalakal. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Xu Qingshan. Ang ibig sabihin ay gusto niyang sumama at magtrabaho, ayos lang. Ngunit hindi pwedeng basta-basta lang kumuha. Sino ang sinasabi mong basta kumuha? Sino ang hindi nag-alaga ng isang igat? Walang nakapunta sa bayan. Hindi pa ako kailanman nagkaproblema sa isang palanggana ng paninda. Pero pag nagsalita, gusto na niyang kontrolin ang pera at gastusin. Ang sinasabi ko ay tungkol sa pader. Maaaring ipakita ang mga talaan ng kooperatiba. Bawat isang transaksyon. Minomonitor ng nakatatandang sekretaryo. Makikita ito ng mga mamamayan. Pero hindi maaaring ibigay ang pera sa mga taong walang tamang hangarin. Xu Qingshan, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ang kooperatiba ay para sa pera at produkto ng lahat. Sino ang humawak ng account, siya ang tumanggap ng produkto. Dapat ay makapagtiwala ang mga kababayan. Huwag mong gawing mahirap pakinggan ang mga salita. Ito ay para sa lahat na makatanggap ng kita batay sa kanilang trabaho. Hindi ito basta-basta na makakakuha ng posisyon. Nakikinig ako kay Qingshan. Ang pagbubunyag ng account ay nagbibigay sa lahat ng kapanatagan sa puso. Ganoon din ang ginawa ko kay Ginoo Q at sa guro. Tinitingnan ako ng matandang sekretaryo ng may tiwala. Ang mga alituntunin sa pagbubunyag ng account ay malinaw na nakasulat. Walang kailangang mag-alala na sila ay masasaktan. Natikman nila ang tamis. Sino mang pipigil sa kanilang pagkita ng pera? Sila ang magiging kaaway. Ayos, napakabuti. Xu Qingshan, talagang iniisip mo na. Madali lang itong gawin. Kailangan talagang dumaan sa hakbang na ito. Kung hindi mo aalisin ang mga taong umaabot, mabilis na masisira ang kooperatiba. Tingnan natin.
King Shan, magpaparehistro ba tayo o hindi? Pangalawa, ayon sa kalidad ng dibidendo pangalawa, masamang patakaran, mataas. Pangalawa, ayon sa kalidad ng dibidendo pangalawa, masamang patakaran, mataas. Pangalawa, masamang sitwasyon, lumabas, daloy ng sakit, isalin ang taon at araw. Pangalawa, ayon sa kalidad ng dibidendo pangalawa, masamang patakaran, mataas. Masamang sitwasyon, lumabas. Kayang gawin ito ni King Shan. Bukas ang mga account. Sino ang pumirma sa dibidendo? Sino ang may masamang patakaran, siya ang lalabas. Dati sinasabi ko lang na nag-aral siya, walang kabuluhan ang pag-aaral. Tama, pero ngayon, mismo ang matandang leader ang nagsabi na kaya mong gawin ito. Huliin ang mga pananim. Mababaw ang tubig sa bahay ni Tiama. Kailangan munang hukayin ng mas malalim. Walang lawa ang bahay ni Shito. Maaari munang sumunod sa paghuli ng mga ligaw na pananim. Linisin at ayusin ang mga baby na ahas. Si Kuya Dagwa ay nagdadala. Ngunit hindi lahat ay nakakatanggap ng dibidendo ayon sa takbo. Alam ko, ako ang nagdadala ng kargamento. Mahalaga rin ang pagdadala ng kargamento. Kung hindi maayos ang paghahatid ng kargamento, lahat ng pinaghirapan ay sayang. Ang mga nagdudulot ng pinsala sa daan, huwag nang makisali. Petsa, 2 taon, buwan, araw, 22 buwan. Sinasadya ang pagkasira ng mga tao, huwag makilahok magpakailanman sa loob ng 2 taon, buwan at araw. Pampublikong proyekto. Nakatagong dibidendo. Ang mga naglalagay ng hindi magandang kalidad ay aalis. Sinasadya ang masamang produkto na nakakasama sa tao, huwag makilahok. Sinasadya ang masamang produkto na nakakasama sa tao. Ang mga nagputol ng daan sa yaman ay huwag makilahok magpakailanman, huwag makilahok. Ang mga nagputol ng daan sa yaman ay huwag makilahok. Nakalagay na ang mga patakaran. Yung mga nanghihingi na rin dapat hindi na makapagpigil. Isang nabigong mag-aaral sa kooperatiba. Talagang gusto maging pinuno ng buong baryo. Ipagpatuloy lang niya. Lahat ng tao sa King Siargao ay makikinig sa kanya na. Hayaan nating tanungin siya sa bayan. Kung ang kooperatiba ba ay tama at sumusunod sa mga patakaran. Sinasabi na siya ay nangungulekta ng pera ng walang kaayusan. Pinapaniwala ang mga taga-baryo na sumali. Kahit gaano pa kaganda ang benta ng mga bibe. Natatakot pa ring may mag-imbestiga. Kahit gaano pa kaganda ang benta ng mga bibe. Natatakot pa ring may mag-imbestiga. Nahulaan mo ba na mag-aaway sila? Hindi nakakuha ng pakinabang si Zhang Jingwu ngayon. Mas lalo pang hindi kayang gawin ni Hulao Si. Kaya pa ba rin niyang gawin? Dahil alam nilang magulo sila. Kaya mas kailangang gawin. Tandaan mo si Nigon, siya ay isang pinuno na may kapangyarihan at may kakayahang magpatakbo ng bansa. Kahit sino mang tao, kaya nilang pigilan. Kung ang buong baryo ay kikita, hindi nila mapipigilan. Direktor Liu, sa wakas nakarating ka na rin. Ano ang dahilan ng pagpunta dito? Mukhang may kinalaman ito sa kooperatiba. Direktor Liu, kailangan mong mag-ingat. Si King Shan ay nagtatag ng kooperatiba sa nayon. Pinapayagan pa ang mga residente na umutang ng punla. Hindi ito dapat basta-basta. Dumating na si She. Siguradong hindi ito ganoon kadali. Baka may mangyari sa kooperatiba, di ba? May mga tao na dumating mula sa bayan ni King Shan. Sinasabi ko na noon pa. Hindi basta-basta ang pagbuo ng kooperatiba. Anong nais mong suriin, leader? Makikipagtulungan ako. May mga nag-ulat na hindi kumpleto ang iyong mga dokumento. Hindi malinaw ang mga account. Nanghihikayat pa ng mga taga-baryo na sumali. Tara, alamin natin ang sitwasyon. Gusto lang naming sumunod sa pag-aalaga ng mga puyo. Hindi kami niloko ni King Shan. Ano bang alam nyo? Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga punla. Bukas, maaari na kayong mangutang. Kung talagang nalugi kayo, kanino kayo iiyak? Mga kababayan, ito ay para sa inyo. Malalim ang tubig sa pagkuha ng mudfish. Isang batang walang karanasan ang nagdadala. Mauubos kayo sa huli. Noon, 3 mao kada kilo. Bakit hindi mo sinabi na malalim ang tubig noong kumukuha ka ng mudfish? Apo, Kuya Q, ilabas mo ang libro ng mga account. Yuan, 1,320. Yuan, 1,320. Yuan, 1,320. Detalyado ang tala ng mga transaksyon Ako ang nagtatala ng mga ito. Bawat natanggap at naipadalang pera. May tao sa paligid.
Sino mang nagnanais na tingnan ng mga taga-Bukirin ay maaaring tumingin. Ang detalyadong tala ay hindi nangangahulugang walang problema. Ibigay ang mga binhi sa mga taga-Bukirin. Hindi ba't parang nagiging paraan lang ito para kumita? Hindi pa opisyal na kinokolekta ng kooperatiba ang bahagi ng kita. Ang pagtatanim ay plano pa lamang. Magparehistro muna ng tubig, hindi pa nakakatanggap ng bayad, 150. Ang mga palayan at sitwasyon ng mga manggagawa ay dapat na pare-pareho. Pagkatapos bumili ng mga punla, bawat isa ay kukuha ng ilan. Siguro QH ang nagtatala ng mga account. Si Ginoong Z ang nagmamasid. Pagkatapos ng pagpapadala, ibabawas ang halaga ng punla. Alam ng mga taga-baryo ang mga patakarang ito. Kahapon, binasa ito sa amin ni Guro QH. Ang pagpasok sa samahan ng aming pamilya ay kusang loob. Walang pumipilit. Nagsimula si King Shan sa pagkuha ng mga mudfish. Nakapagbenta siya ng marami sa araw na iyon. Nagbayad siya sa parehong araw. Talagang nalugi kami. Si Xujia ang nagbayad sa kanya para sa unang batch ng mga inahing isda. Una, binayaran ang utang ng pamilya namin. Kinuha ang mga inahing isda mula sa mga kababayan. Lahat ay dahil sa problema sa lawa. Hindi rin siya humingi ng kahit 1 sentimo mula sa mga kababayan. Umuwi ang anak kong bumagsak sa exam. Nagtatawanan ang buong baryo. Umabot siya sa bayan sa pamamagitan ng pagdaan sa putik. Kumita siya ng kanyang unang pera. Gusto niyang makasama ang lahat. Gusto niyang marinig ng mga tao sa nayon ang isang bagay. Harangan ang daan ng aking anak. May ebidensya ka ba sa kanyang pangolekta ng pera? Wala pa ngayon. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala sa hinaharap. Ang mga bagay na hindi nangyari ay hindi maaaring maging ebidensya. Kahit na malinaw ang mga account ng kooperatiba, si Director Liu. Dapat ay may paliwanag din sa likod nito, di ba? Kinuha ko ang mga mudfish mula sa mga kababayan. Nag-aalaga ng mga gamot at nag-aasikaso ng account. May mga natanggap sa Fusion Tang. 50 yuan, may mga natanggap sa Fusion Tang, 30 yuan. 3. Fuyaxian, 50 yuan, may mga natanggap sa Fusion Tang, 3. Gumyuxian, 30 yuan, 5. Gongtongxian. 3. Masarap na isda, 4. Sariwang sutong 50 yuan, 30 yuan, sariwang isda ng dilaw 30 yuan, may perma sa restaurant. Walang sapilitang pagbili. Walang panggigipit sa presyo. Ngunit dati, pinipilit ni Tiyosi na makakuha ng mababang presyo. Hindi pinapayagan ng Blue Restaurant na kunin ang aking mga produkto. Alam ng mga kababayan ang mga bagay na ito. Ito ang tala ng mga kalakal na pinagsama ni Liu Sanshun noon. Ito ang record ng insidente sa Zanyang Pool noong gabing iyon. Lahat na naroroon sa gabing iyon ay naglagay ng kanilang mga daliri sa tinta. Ang mga pangyayari ay nakasulat dito. Nandoon ako sa gabing iyon. Hawak ko ang isang kahina-hinalang maliit na bote. Nahuli kami siya. Sabi niya, ako nga. Maaari bang pagkatiwalaan ang mga salitang walang ebidensya? Handa ka bang harapin si Liu Sanshun ng personal? Maliwanag. Isulat mo rin ang sitwasyong ito. Tungkol sa kooperatiba. Hindi lang ito dapat pag-usapan sa nayon. Kailangan ng mga dokumento. Dapat itong irehistro sa nayon. Dapat pumirma ang mga miyembro ng kusa. Dapat regular na ipakita ang mga account. Handa akong tumulong. Hindi masama ang direksyon ng bagay na ito. May mga yaman sa nayon na maibebenta, na makakapagpataas ng kita ng lahat. Mabuti ito, sinasabi ko na hindi kalolokohin ng mga bundok. Ngunit mas mabuti, na dapat malinaw ang mga alituntunin. Ang tungkol kay Liu Sanshun. Patuloy na malalaman sa bayan. Direktor Liu, talagang na-misunderstand ako. Ay King Shan, ayusin mo ang mga papeles. Ang tunay na hirap sa kooperatiba ay sa bawat transaksyon sa hinaharap, sa bawat kargamento, sa bawat dibidendo ay dapat maayos. Bukas ng umaga, yung gustong pumasok sa kooperatiba, pumunta sa paaralang baryo at pumirma. Si Teacher Q ang magpaparehistro. Saksi ang dating punong barangay. Aalis na kami bukas ng umaga. Mula ngayon, ang lahat ng talaan ng kooperatiba ay ipapaskil tuwing 5 araw. Kung may tanong, itanong ng harapan. Sino ang may lakas ng loob na magkalat ng tsismis? Kung walang maipakitang ebidensya, huwag nang magalit kung hindi ako magiging magalang. Ipakita ang mga tala. Kahit sino ay makakakita. Dito ako kampante, hahaha. Kung hindi malinaw ang mga tala ngayon, magiging magulo. Kaya't hindi dapat magulo ang mga tala. Hindi ka talaga mukhang 19 anos. Madami kang pinagtawanan. Pero sa buong daan,
Bawat hakbang, pinilit kang tumubo dahil sa tawanan. Voluntary ka pumasok sa grupo. Bukas ang mga talaan. Sino ang pumirma, siya ang sumunod sa patakaran. 1, 23 2 buwan 2.2 buwan 2.0 buwan walang swerte 223 yuan biao. Kooperatiba ng mga produktong tubig sa Kingshigo. Maaari na tayong ituring na nakatayo ng maayos. May malaking balita mula sa Kingshan Fuchuntang. Sabi ni Boss Song, sa susunod na buwan magkakaroon ng pagtanggap ang bayan. Kailangan nila ng isang batch ng mga dekalidad na mudfish. Kung makakapag-supply ang Kingshigo sa tamang oras, maari pang tumaas ang presyo. Maari pang tumaas ang presyo. Talagang malaking bagay iyon. Kakaumpisa lang ng kooperatiba. Dumating na ang unang tunay na laban. Tahimik kayong lahat at pakinggan si King Shan. Ihahatid sa loob ng 3 araw. 200 kilo, gaano karami iyon? Maaari bang maibigay ito? Huwag kang mapahiya mamaya. Kailangan ng kargamentong ito agad. Mataas ang mga kinakailangan. Pantay-pantay ang laki ng mga buhay na kalakal. Malinis ang lupa. Walang depektibong kalakal. Ang presyo ay 2 piso bawat kilo. 200 kilo, hindi ba't 400 piraso iyon? Aba, Diyos ko. Bumili ng loach, ibenta ng 400 piraso. Huwag lang isipin ang pera. Ang mga batong asul ay para sa mga banyaga. Naging tanyag na ang pangalan. Kung magkamali ka, huwag nang pag-usapan ang pagtanggap. Sa hinaharap, maaaring hindi na tumanggap ang Fuchuntang. Ngayon 3 araw. Lahat ng may-ari ng kooperatiba ay makikinig sa nakatakdang plano. Unang mabahong lawa, magbibigay ng 100 kilo. Kailangan pumili ng lupa na pantay-pantay. Mag-iwan ng 20, pangalawang putik na isda, dagdagan ng 80 kilo. Una, pansamantalang alagaan ang putik. Pangatlo, mag-iwan ng 20 kilo bilang reserba. Ang ika-4 na transportasyon ay pinangangasiwaan ni Tsudahay. Bawat bahay ay magbibigay ng supply. Ilang lugar ang naipadala sa Chanfu Old Street. Ano ang kalidad? Malinaw na sa kalagitnaan. Sino ang mga has na maglagay ng substandard na produkto? Ang sinumang bahay ay direktang aalis sa kooperatiba. Kapatid na King Shan, saan ilalagay ang basket na ito? Hindi ito maganda. Ilagay sa tabi. Buhay na isda mula sa bahay ni Chama, 12 kilo at 6 ons. Buhay na mudfish mula sa bahay ni Shito, 7 kilo at 3 ons. Buhay na isda mula sa bahay ni Xumankang, 38 kilo. Wala nang ibang maganda dito sa King Shan, hindi pwede. Hindi pwede. Noon, tiyak na sasabihin ko na siya'y patay na, may masamang balak. Ngunit ngayon, talagang makakakuha ng pera ang mga matitigas ang ulo. Ang balde na ito ay may bitak at hindi na magagamit. May tagas ng tubig sa daan. Sobrang hirap. Sino ang mananagot kung may problema? Hindi ba't mahigpit ang mga patakaran sa kalakal? Dahil dito. Kaya naman handa silang tumanggap ng 2 piso bawat kilo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magkakamali sa biyahe na ito. Hindi ako nagdadala ng kargamento para kay Kuya Dahan. Para ito sa buong barangay. Naiintindihan ko. Hindi lang mga bibilhin ang laman ng sasakyang ito. Ito ang pag-asa ng buong barangay. Kamusta si Kuya Dahan? Nakatanggap na ba siya? Sige na, magsalita ka na. Kinuha na lahat. Sabi ni Boss Song, maganda ang produkto. Masaya rin sila sa kainan. Sa susunod, sa kantin ng bayan. 2 malaking restaurant. Kailangan nang kumuha ng produkto mula sa kooperatiba natin. Naging regular na tayo. Nasa county na sila para sa pagtanggap. Nakuha na ang resulta noong araw ng pagbagsak. Sabi nila, nagbigay ng anak ang pamilyang Xu. Pero ngayon, dala niya ang mga produkto ng buong baryo papasok sa county. Sa parehong entrada ng baryo. Sa parehong grupo ng tao. Ngayon, hindi na ito biro. Ito ay isang biyaya. Naging matagumpay ang laban na ito. Ang kabuuang halaga ng mga order sa pagtanggap na ito ay 400 yuan. Matapos ibawas ang mga gastos sa transportasyon at mga nasirang item. 35 yuan, 23,334 halaga ng papuri. 35 yuan, gastos sa mga kawayan na basket. Naiwan na 356 yuan at 40 centavos. Ayon sa dami ng supply at kalidad ng bawat bahay. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makatanggap ng dibidendo.
Bigla akong nakakuha ng ganitong kalaking pera. May pambayad na ako sa gamot ng tatay ng bata. Haha, sapat na ito para sa tuition ng apo. May 38 kilo ng isda si Xuman Kang. Maganda ang kalidad. Dividendo ay 72 yuan. 72 yuan, 72 yuan. Kuya Xu, ito ang buong kayamanan ng pamilya mo. Talagang mayaman na tayo. Siya ang nag-ipon para kay Si King Shan ang nagtrabaho. Noon, si Taking Shan ay nagsasalita ng masama tungkol sa'yo. Nagsabi na rin ako ng masasakit na salita kay King Shan. Ang pinakamatinding panlaban ay ang iparamdam sa mga taong ito. Na sila mismo ang sumira sa mga patakaran na itinakda ko. Mula ngayon, makakakuha na tayo ng pera. Ang Kingston River Aquaculture Cooperative ay opisyal nang naitatag. Sino mang magsasabi na nag-aral si King Shan, nag-aral na siya. Hindi ako papayag. Yung mga sinabi sa kasalan ni King Shan ay dahil sa aking bibig. Sa hinaharap, ang mga produkto ng kooperatiba ay magiging mabuti at madaling ibenta. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ng maayos. Ikaw na ang mamahala sa transportasyon sa hinaharap. Anong hinaharap? Ang mga kargamento ay magiging kulang na kulang sa iyo. Alam mo rin ang tungkol sa mga sasakyan at transportasyon, ikaw na ang bahala. Alam ko, pero pareho pa rin ang sinasabi ko. Ang mga kamag-anak ay mga kamag-anak. Ang mga patakaran ay mga patakaran. Sa susunod na taon, lalalim din namin ang hukay ng tubig. Noong araw, akala ko na ang buhay ko ay nadungisan ng isang report card. Natawa ang buong baryo sa akin tapos na ako. Pero ngayon, ang asukal na walang sinuman ang gustong kunin. Naging pag-asa ng King Shigaw. Noong una, iniisip din ni Tatay King Shan na hindi ka nakapasa. Tapos na ang pamilya natin. Ngayon alam na ni Tatay. Hindi nakapagpababa ng puri ang anak ko sa pamilya Xu. Hindi ang pagkabigo ang nagsasabi na talo na ako. Ito ay nagdala sa akin mula sa eksaminasyon. Sa tunay na laban. At sa pagkakataong ito, nanalo ako sa unang laban.